Alam niyo sa Bible, merong isang nilikha ang Diyos na gifted. Napakagaling. Actually, isa siya sa pinaka-high ranking na nilikha ng Diyos. Lahat ng katangian nasa Kanya. Yung galing abilidad nasa Kanya. Pero may isang bagay na nangyari sa Kanya. Siya'y bumagsak dahil sa pagmamataas. Mga kapatid, kung may author ang humbleness, meron din author ang pagmamataas. Alam niyo kung sino sinasabi ko? Si Satan. At alam natin na yung lahat ng mga magagandang katangian, kakayanan, lahat yung nakat. Lahat yung naputol dahil sa pagmamataas niya. At alam niyo po ba, maaari na isang araw ang pinagdaanan niya ay mapagdaanan. Amen? Kasi nung lahat ng nakay Kristo, grabe yung ipinagkaloob. Kaya nga dito pinapabantayan sa atin ni Lord yung ating pong mga puso. Ang nawala sa Kanya, yung boundaries. Amen? Nawala kay Satanas, kay Lucifer ang boundaries. Ano yung mga sinabi niya? Na nagpapakita na inalis niya yung boundary na nilagay sa kanya ng Diyos. Kasi siya nilikha lamang ng Diyos. Tama? Pero anong sinabi niya? Uupo ako dito. Ako'y magiging parang Diyos. Di ba pagpapakita yun na inalis niya yung boundary niya? Sa atin mga kapatid, personally, ang nagpapakita ng kawalan ng boundary ay ang pagmamataas. Naniniwala ako na kapag ito po ay nakats up po natin ngayong araw at naniniwala ako itinuro ito ng Panginoon, marami pa po ang ipaparanas ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Amen? Amen. Marami pa po. Napakarami pa pong sorpresa na nakalaan ang Panginoon sa buhay natin. Napakarami pa po tayong matutunghayan. Sa totoo lang po yung kalagayan namin, kalagayan ni Paring Richard, hindi po namin ang pinangarap. Surprise niya, kaya nga nung dumating, napawaw tayo. Amen ba? Amen. Nakita po natin yon at naranasan mula sa Panginoon. Kaya nga yung mga true believers ni Christ, hindi yan magmamataas kasi nakikita nila yung example kay Jesus. Amen. Amen? Ang sabi nun, bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Grabe yung mga kapatid. Kaya nga, the more kang pinagpapala ni Lord, tingnan mo si Kristo. Alam niyo yung totoong pinagpapala ni Lord? Para yan Para yan palay. Yung palay na hitik sa bunga, pag yan ay may laman, grabe yan, dumuduko na yan sa lupa. Pero yung palay na gumaganong-ganong, pumapagpagaspas, ang taas ng lipan, wala yung laman. Anong tawag dun sa Bicol? Ipa. Kaya nga yung mga mapagmataas, ipa yan. Sa harapan ng Diyos. Ipa siya mga kapatid. Yung na kay Kristo, hindi siya magmamataas. Amen. Amen ba? Dahil alam niya na ang lahat ng nasa Kanya ay mula sa Panginoon. Amen. Amen? Nagpakita siya ng example. Kung si Satanas ay nakat ang pagpapala dahil sa pagmamataas, sa pamagitan ng nakita natin kay Kristo ng kapakumbabaan, rumagasa ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Amen ba? Dumating ang favor. Tama? Pag sinabing pabor, ito inabot sa'yo, ibinigay sa'yo. Iba kasi yung na tinarabahuhan mo, nag-effort ka, bayad yun doon, sahod mo yun. Pero pag sinabing favor, pag sinabing regalo, effortless. Amen. At yan ang natanggap natin lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Inuulit ko mga kapatid, ang author ng pagmamataas, si Lucifer. Ang author ng humbleness ay si Kristo. Amen. At ang lahat ng mga anak ng Diyos, habang pinagpapahala siya ng Panginoon, lalo siya nagpapakumbaba. Amen. Amen? Yung humbleness, you are always receive favor, mga kapatid. Kaya nga, ito lang po yung susi kung gusto mo ng pagpapala sa lahat ng area ng buhay. Humbleness. Amen. Gusto mo ng katalinuhan, humbleness. Matuto kang makinig.
gumaling sa bawat area ng buhay mo? Humbleness. Amen. Yun lang po ang pinakasusi. Kasi kung makikita natin yung example ng Panginoon, yung humbleness, grabe yung dalang pagpapala nun, mga kapatid. Lahat po dyan, kahit sa dulo, may message si Lord sa inyo. Amen. Kasi nais ng Diyos hindi lang po ilan. Nais ng Diyos lahat tayo. Yes. Amen. Kalarawan ka ni Kristo. Kaya dapat nakikita sa atin ang katangian ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ako naniniwala na may itinuro ngayong araw ang Panginoon.